pagpapala ang Panginoon Jesucristo. Ano po? Kaya nga po tayo ay nakaabot sa ating edad dahil po yan sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Sinamahan niya tayo. Ano po? Talagang wala po tayong magagawa kung wala po ang pagsama ng ating Panginoong Jesucristo. In every pin stop, o yung sabi nga, kung ang bus nga daw po sa inahaba-haba ng paglalakbay, yung bus ng Pangula, Mindanao, di ba napakalahabang lakbayin nun. Nakakailang, sila, stopover. Nakakapagod, ano po? Parang ganyan din po ang buhay natin. Ano po, mahabang paglalakbay. And ang ipinapayon, yung paglalakbay natin ito, hindi pa tapos. Kailangan pa nating magpatuloy. Ano po? Kaya ito po yung tema ng pangangaral at mensahe ng Lord, finishing the race. Ano po? O tapusin natin itong paglalakbay natin sa mundong ito na nasa piling ng ating Panginoon. Ano po? Yun yung masasabing matagumpay na tao. Katulad ni Apostol Pablo na nakatapos ng lakbayin. Ano po? Masyadong maraming challenges sa kanyang ministry, sa kanyang buhay. Maraming nangyari. Pero sabi ng Apostol Pablo, I must finish my race. Sino ba namang tao ang nagplano, nagpagawa ng bahay, hubukay, naglagay ng pundasyon, then pagkatapos nun ay iiwanan na lang. Malulugod kaya yung taong yun? Ano po, hindi po tapos yung kanyang bahay. Ganun din po, sino ba tao ang nangarap ng kanyang pangarap sa buhay, nag-aral, nagpakahirap, pero nung nasa kalagitnaan na siya, ay itinigil niya. Sa tingin niyo po ba matutuwa yung taong yun na hindi niya natapos, yung kanyang naabot, yung kanyang pangarap, yung finish line, hindi nakatawid. Sa larong marathon, tamang-tama po yan, parang ganyan ang buhay ng tao. Ang ating paglilingkod sa Panginoon, parang marathon. Napakahabang takbuhin. Mahaba na ang itinakbo natin, nakakapagod, mahaba pa ang tatakbuhin natin. Yan po ang pinapahayon ng ating Panginoon. Hindi pa tapos. That's why we are all here. Kung sinananay mga 80, 90, hindi pa tapos sila. Tatakbo pa rin tayo, mother. Wala pa sa finish line. Kaya kailangan, sabi ng Apostol Pablo, tuloy-tuloy pa. Why? Kasi may pinagagawa pa, Lord, at may purpose pa. Hindi mo sabi kayo ay inutil. Kahit matanda na, hindi po. Maring hindi na kayo makapagtrabaho, pero sa mukha at sa puso ng inyong pamilya, ay kayo ay pagpapala. Mga nanay dito, di ba? Makita lang kayo ng mga anak nyo, apo, nalakas na sila. Kaya huwag nyo isipin na kayo ay waste o inutil dahil hindi na kayo makapagtrabaho, hindi po yun doon nakukuha lang. Yung matagumpay na tao, hindi po yun nakukuha sa dami ng salapi o malaking bahay, kundi ang katagumpayan ng isang tao ay yung hanggang ngayon, kahit may edad na tayo, ay may Jesucristo pa rin. Patuloy ka pa rin naglilingkod, nakatayo ka pa rin. Yan po talagang tunay na matagumpay. Lalo na po yung spiritual life. Meron nga akong kaibigan ngayon, teacher dyan sa Lucena, matalino, asawa, teacher, nakapag-Amerika ngayon. Dating manunugtog sa Victory. Pero tumigil, nung taon na rin, na hinanap ko talaga, at nung nakita ko, namit ko, sinerang ko, sabi ng Lord, bumalik ka. Bumalik ka, hindi pa tapos ang iyong race. Na-backslide siya Dati manunugtog niya sa Pacific ng Victory. Bumalik siya sa makamundo. And patawa-tawa lang nung aming pag-uusap. And ngayong last week, nalungkot lang ako kasi 3 days natagpuan siya ng kanyang anak na 3 araw na palang nakabitin. Nakakasayang, nakakalungkot sayang hindi niya natapos yung race. Binigyan na siya ng magandang pagkakataon ng Panginoon. Pero hindi pa rin niya minahal. At sabi nga po ay yung paa niya parang truck yan. Ganyan po ang buhay ng tao Dapat tayo may truck sa buhay.
Hindi yung takbo mo'y ganun, bara-bara. And alam nyo, ang mga tumatakbo, nakikita nyo bakit ang tumatakbo ay may linya. Yan po ay may purpose. Ano po? Makakatulong po yan dun sa racer para manalo. Kasi kung ang tatakbo ay pag ganun-ganon, sayang yung kanyang bilis. Mawe-waste lang. Kasi na gano'n, hindi katulad ng straight, dire-diretso. And ang mga natakbo, hindi yan natingin sa likod. Ano po? Lalo na yung 100-meter race na mabilisan kasi yung segundo pagtingin niya, makakabagal yun. Makakahina sa kanya. Maaalis yung attention niya. Maaaring yung truck niya ay mapunta sa kabila, sumala, straight kasi hindi siya focus. Ano po? Kaya yan po ang kailangan natin sa finishing the race. Dapat nasa right track tayo ng buhay Kristiyano sa Panginoon, straight lang at dapat tapusin. At pangalawa, tip po ng Biblia, sabi ni Pablo, focus. Focus, sabi nga ay, let us focus our eyes to the Lord Jesus Christ, who are the author and finisher of our faith. Pag palingalinga tayo, sabi nga ng kawikaan, wala kang matatapos na trabaho sa pag-aararo. Yun daw nag-aararong palingalinga. Naranasan niyo po ba yun? Alam ng mga nanay natin dito. Ano po? Ano po yan? Kasi pag nag-aararo ka, gano'n-gano'n, naangat yan, di po ba? No? Kailangan ikaw ay focus para makapag-aral, matapos mo agad. Hindi ka makakapatapos. Ano po? Kaya, mga kapatid, may isang kwento about, sabi nga, focus sa kanyang gusto, at may race siyang tinakbuhan, may goal. Ano po? May goal siya. Siguro, yung some of you, kilala nyo si Mary Jones. Sino po nakakakilala? Mother Mimi, kilala nyo si Mary Jones? Kilala po itong babaeng matindang pananampalataya. Okay. Alam ko yung nataas. Nataas nga ba? Hindi. Si Mary Jones po ay isang taga-Inglaterra noong panahon ng 1800s. Ano po? Siya ay nakatira sa Wales. Ano po? Siya ay lumaki sa isang pamilyang may banal na takot sa Diyos. Nanay, tatay, at sila ay active member ng isang iglesia doon. That time, 1800s, ang England ay mahirap pa. Gutom pa ang mga tao, salat pa. Ano po, pag ganyang panahon. From the very young age, siya ay inakay na ng kanyang nanay tatay sa paglilingkod sa Panginoon. At sila ay naglalakad every Sunday ng 3 kilometro. Makapag-church lang, ganun o, kahirap ang England na Then, bato-bato, bako-bako, para bang nung una rito sa Mauban, bako-bako. Ano po, ganyan, ang nilalakad nila every Sunday, 3 hours, pagkatapos ng sermon, ng Sunday service, balik ulit, 3 hours ulit. Mainit, maulan, ano po. Pero okay lang sa kanila, malaga, ay sila ay nakakapag-attend ng church. At a very young age, inspired si Mary Jones sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ano po? At na-inspired siya sa kwento ng Biblia. Ano po? Na narinig niya doon sa kanilang pastor. And kaya nga, nagkaroon ng goal at paghahangad si Mary Jones na sabi niya, someday magkakaroon ako ng Holy Bible, banal na Biblia. Natuwa siya doon sa Bible ng pastor na malaki, black, nung una gano'n, na may gold na Holy Bible. And that time, napaka-scarce, so kakaunti ang nagkakameron pa ng Bible noong panahon 1800s. Madalang na madalang, bukod sa madalang, mahal. Ano po? Kaya almost impossible yun yung tatakbuhan, yung goal, yung tatakbuhan ni Mary Jones. Almost impossible for 10 years old na bata. Ano po? Siguro, baka kailangan mo makaipon ng that time, baka mga sabi natin sa pera natin ay 20,000. Ano po? Sa isang batang 10 years old, imposible nang makaipon nun. Ano po? Lalo na, sila na may farming lang, hirap sa buhay. Wala halos makain. Kaya sabi ni Mary Jones, tatakbuhan ko itong race ko,
magkakaroon ako ng Biblia at matututo ako ng Bible. Ang unang challenge si Mary Jones, hindi siya marunong magbasa. Wala ring school pa noon. Kaya nung nagkaroon ng school doon sa kanilang bayan, yung grade, siya yung una nag-apply. Hindi para matuto at maabot yung kanyang sekular na pangarap sa buhay. Hindi maging nurse, doktor, kundi ang kagustuhan niya, makapagbasa siya ng Biblia at maunawaan niya. Yun na sa kanyang mind at heart. Hindi sekular, hindi makamundo. Nakikita niyo yung kanyang passion, driven by passion ng kagustuhan niya. Kaya pumasok siya doon, nag-excel siya, naging top. Natuto agad. Nung siya'y natuto, yun naman, siguro marunong na ako magbasa kailangan ko magkaroon na ako ng Bible. 10 years old. Kaya ang ginawa niya, mag-iipon ako. Pero 10 years old, paano kayo makakaipon? May wisdom ang batang ito, kaya ang ginawa niya ay nanguha ng panggatong sa matanda para din bibigyan siya ng konting barya, kakadlo, nagbabantay ng bata. Imagine 10 years old. Kasi ang kanyang goal to have Bible, kailangan niyang makaipon ng malaking pera. Kaya nung ika-30 years niya, nakaipon siya ng ganong pera, malaking pera. Kaya lang, may challenge, nagkasakit ng malubha yung kanyang tatay. Mamamatay na. Kaya nangyari, nung nagkasakit ng tatay niya, naisip niya, bibili na sana siya ng Bible, hindi, may sakit ang tatay ko. Ibigay ko muna ito sa nanay ko, yung naipon ko para makapagpagamot ang tatay ko. Kaya ang nangyari, pinagpagamot, dumaling si tatay, back to zero na naman siya. Pero hindi doon, dahil nga ang batang ito ay driven by passion na magkaroon ng Word ni God. Yun lang, magkaroon siya ng Word ni God sa kanyang puso, sa kanyang isip at puso. Wala nang iba, hindi riches ng mundo ang iniisip niya. Kaya, from 13 to 16, gano'n ulit, nagtrabaho, lalo pa siyang nagsikap. At the age of 16, nakaipon uli siya ng malaking pera. Kaya nung bibili na siya, nabalitaan niya na may pastor sa isang town, malayo sa kanila, na yun lang ang nagbebenta ng Bible. Kaya lang, limitado nga, kakaunti, siguro mga 5 lang, gano'n, napakamahal pa. Kaya lang, yung town na yun is tinatawag na isang town basta sa Wales, 42 miles. Ilang ba 42 miles pag i-convert sa kilometer? I think parang 26 miles. I think mga 42 kilometer. Tama po ba ako yung mga ganun, basta ganun. Pero I think mga ganun, 42 kilometer, 26 miles. Ano po, correct me if I'm wrong, pero yun ang parang kwenta ko 42 kilometer, ibig sabihin, from Mauban, ang 42 kilometer, ilan ba kilometer ng Lucena? From Mauban? 42 nga. Ibig sabihin, yun ang lalakarin niya. Maglalakad siya para makapunta doon sa town na yun. Doon yung pastor na siya lang yung kaisa-isang meron na nagdi-distribute. Wala pa ng mga sasakyan. Kaya ang ginawa niya, talagang driven by passion na magkaroon ng Word ni God sa kanyang buhay at Bible, nilakad ng batang dalaga si Mary Jones sa 60 kilometers, 42 kilometers. At nakarating nga siya doon. Nung nakausap niya yung pastor, bibili siya ng Bible, nagsabi siya, nalungkot si Mary Jones doon sa sagot ng pastor. Yun ang another challenge na naman. Sabi ng pastor na yun, naku, wala nang Bible. Nabenta na. Meron ditong isa, ay bayad na, reserved na. Alam nyo, biglang gumuho ang buhay ni Mary Jones. Umiyak siya ng malakas. Doon sa harapan ng pastor. Nagtaka ngayon yung pastor, bakit ka naiyak? Kasi doon sa pastor, araw-araw meron siyang Bible. Hindi niya nasagipagan. Gustong-gusto ko talagang malaman ang salita ng Diyos. Kaya gustong-gusto ko pong magka-Bible. Nag-ipon pa nga po ako. Naglakad ako ng 42 kilometers para po magkaroon ako ng Bible at matupad yung aking pangarap.
spiritual ang pangarap niya, no? Ay nakapag naman yung pastor, sige, sabi ng pastor, mas deserving tong batang ito na magkaroon ng pesa doon sa bibigyan ko. Mas deserving to. Naghahanap talaga siya. Naghahanap. Talagang very passionate na malaman ng Word ni God. Kaya ibinigay din ng pastor sa kanya, sige, ito na. Ang maganda ho nun, hindi ho doon natapos yung kwentong yon. Naisip nung pastor na yon, ang church, bakit itong batang ito na ganun katindi ang pagnanasa sa salita ng Diyos sa Biblia? Dapat wala nang Mary Jones na mangyari uli. Doon naman nagkaroon ng passion, magandang pag-iisip yung pastor. Ibig sabihin, kailangan ang mga tao, maraming naghahangad ng Bible. Na-inspired siya sa buhay ni Mary Joyce na nag-ipon pa, naglakad pa. Sabi niya, kailangan wala na maging ganito. Kailangan meron akong gawin. Kaya ang ginawa ng pastor, nag-form siya ng organization, ilang mga pastor doon, at ang purpose nun, mag-produce ng maraming copy ng Bible. Kaya yan ang history, bakit na kumalat ang Bible sa buong mundo. Gawa ni Mary Jones na na-inspired yung pastor na yon. At the age of 80, nag-donate ng malaking pera si Mary Jones para makapag-imprenta ng milyong copies ng Holy Bible sa China. Namatay si Mary Jones, nagkaroon ng church sa kanila, in-honor si Mary Jones, inilibing siya doon sa likod ng church, meron siyang parang memorabilia, Diyan hanggang ngayon, sa Wales nakatayo yun, this is a true story. Minsan kala nyo, yung mga nangangaral lang ng salita ng Diyos, ang laging napapansin nyo na, ay gawayan ni pastor. Hindi, yung palang kayo na nakatayo, nagiging instrumento rin pala kayo ng Lord, ng Holy Spirit para sa kaligtasan ng iba. Hindi laging kami lang, hindi nyo na kailangan maging pastor. Pero maganda kung nag-aasam kayo. Hindi ko naman kayo dinidiscourage. Ang sa akin lang, may kanya-kanya kasing katawagan, in your own driven by passion, katulad ni Mary Jones, pwede kayong maging, sabi nga ay instrumento ng kaligtasan ng kaluluwa ng mauban. Kahit kayo ay member ng CGCC, pwede yun. Hindi nyo na kailangan mag-aral muna ako ng Bible school. Kaya ako'y bago nakakakilala, driven by passion, nagpaalam din po ako sa Saudi Arabia, sa bus ko, sa mga pastor. 1 year na ako member ng Jesus Living Water. 2 verse lang alam ko, John 3:16 at John 14:6. Pero nandun yung nag-uuma po yung Holy Spirit sa akin. Sabi ko, may katawagan ng Lord, tinatawanan po ako ng mga kasama ko doon. Walang maniwala. Kaya yun, nagpaalam ako, akala nila na wala ako, nalusaw na ako. After 3 years, saka ako kumonekta sa kanila, meron ng church, meron ng project healing na bigla sila ngayon. Pwede pala. Kaya mga balibas sa lakaran lang natin kung ano yung daan na inilagay tayo ng Lord. Hakbangan nyo lang. Kahit naman po hindi kayo tumakbo, kahit po dahan-dahan lang ang paglago, pero dire-diretso ka naman, makakatapos ka ng takbuhin Pero kung ikaw ay mabilis ka at napagod, tumigil, sa tingin niyo po ba makakatapos ang race yun? Ang larong marathon, yan ang parang buhay Kristiyano. Napakahabang takbuhin. Pero alam niyo po ba, sa marathon, may nanalo doon, may nauna, pero lahat doon ay nanalo. Yung ikaw ay makatakbo ng parang sabi 100 kilometro na paikot-ikot. Di ba, pag natapos mo yun, nakatawid ka, finish line, para ka rin nanalo na. Kaya nga po yung mga marathon, kahit alam nilang silang talo na, nauna na, tinatapos nila. Nakita nyo, walang tumitigil doon. Sabi niya, yung makarating ka sa Olympic, sa marathon, kahit hindi ka yung gold,
nakatapos ka naman doon pero kung hindi mo natapos yan, mapupulaan ka. Ano po? Kaya ganun din po ang buhay natin. Ang buhay Kristiyano, ito ay hindi ito pasipagan. Ano po? Yun ang aking natutunan sa akin pong pag-ministry at buhay Kristiyano sa pagtakbo ng buhay. Hindi ito pabilisan, hindi ito pasipagan, kundi patatagan. Mabilis ka nga, masipag ka nga sa gawad. Katulad ng kaibigan kong yun, tumigil naman. Tama, hindi siya nakatapos ng race. Ako, dandahan lang. Pero sa pagdandahan ko, naunahan ko pa siya. Ano po? Naalala ko tuloy yung parabolang pagungat Pagungat ko na yung ba yun, nag-running. Parang ganyan po ang buhay Kristiyano. Pag tumigil ka, mabilis ka nga, masipag ka nga, pero tumigil ka naman, hindi ka rin nakatapos. Pero yung medyo dandaan nga, pero tuloy-tuloy na, driven by passion, katulad ni Mary Jones, makakatapos mo ng takbuhin yun. Ano po? Kaya yun ang ipinapayo ng buting si Apostol Pablo sa atin, finish the race. Ano po? Kaya nga sabi ni Pablo, hindi siya nagmamalaki, tingnan nyo, kahit to the point na marami na siyang achievement sa ministry. Nakita nyo, si Apostol Pablo, napakaganda ng puso nito. Ako po sabi ko ito ay aking, sabi ay tinutularan. Dahil hindi naman humahanga, dahil ang Diyos ay sa Panginoon lang ang paghanga. Tinutularan ko po ito. Ano po, inspirasyon na lang. Kasi nga, kita ko kahit ang dami na niyang achievements, nandun pa rin yung humbleness niya sa harapan ng Diyos. At tuloy-tuloy siya. Maraming challenges sa ministry ni Apostle Paul, pero napagod din siya, nagutom, yes. Nakakapagod po talaga ang mundong ito. Ano po, hulaan po ako sa inyo kung sasabi ko, hindi ako napagod. Hindi, masarap ang buhay. Hindi po, lalo na po ang buhay pagpapastor, ang dami kong challenge na naranasan sa buhay. Pero yan po ang nag-driven sa akin. Ano po, yung buhay ni Apostol Pablo, at ganun din ang ating Panginoong Jesus. Sabi ko, every time na nakakaranas ako ng hirap, problema, sakit o kahirapan, sabi ko, Lord, ikaw na nagpapakos ako sa hirap, yung aking nararanasan, wala pa ito. Sino ako para mag-question na bakit ako nahihirapan sa takbuhin ito? Ikaw man, Lord, tumakbo ka rin dito sa mundong ito eh. Hindi ka makasarili. Kayo yung magandang ehemplo na tinakbuhan nyo yung race na pinagagawa ng Diyos Ama sa inyo. At natapos nyo yun. Kaya nga po yung sabi niya sa cross, ano yung last na word? It is finished. Kaya kailangan po, ganun din tayo pagharap sa Panginoon. Lord, it is finished. Ano po? Natapos ko po yung takbuhin, ipinatatakbo nyo sa akin. Ano po? At tinularan kita. And sabi si Apostol Pablo, may kapakumbabaan lagi sa Diyos. Sabi rito, ulitin natin, hindi sa nakamtan ko na. Ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Kasama po sa pagkakatawag at sa pagtakbo sa karera ng buhay, yung mahirapan ka, magutom ka, maulanan sa pangaral ng salita ng Diyos, mausig, maaway, meron pa nga nahabol ang taga. Meron maraming ganyan. Kasama po yan sa yung pagtitiis. Ano po? Yung perseverance. Sabi nga po, and what Apostle driven? Yung goal, yung finish line. Sabi niya, malapit na ako kailangan matawid ko yon. Alam nyo, ang kaligtasan, 2,000 years ago, tapos na yan ibinigay na ng Lord sa ating lahat. Para sa lahat, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, but whosoever believe in Him should not perish, but have eternal life. Nasa atin ang kaligtasan, pero wala pa yung paggagawad. Take note po, say once you believe in Jesus, naniwala ka, you are saved. Kaya lang, there is appointed day and time yung paggagawad. Yan ang iniintay natin. Yung proper awarding. Para bang sa
sa kumuha ng bahay sa Pag-ibig. Yan ay inulugan mo, diyan ka nakatira, iyo na yan. Pero hindi pa yan totally iyo talaga. Unless igawad na yung title. Ganon din sa nag-aaral. Diba? O, nakatapos sa pag-aaral, pero hanggat wala si diploma sa'yo, ay hindi mo masabing iyo na yan. Yun ang ating hinihintay, yung appointed day and time, the day of the Lord, na ipuputong sa inyo, igagawad ng Lord. Yun ang iniisip ni Pablo, kaya hindi siya nagmamalaki. Ano po, kaya hindi pwede talaga yung one you save, you always save. Na ano kayo nagiging kampante yung ganong tao na save na ako eh. Kahit pa ako yung mag-inom, save na ako. Ano po, doktrina ng tao di ba? Kahit ako mag-rape, ano kaya mag-rape, save pa rin yung mga yun. Di ba? Kita nyo, wala pa yung appointed day and time. Yan ang sinasabi ni Pablo. Pero nasa kanya na o nasa atin ang kaligtasan. Wala pa lang yung awarding day. Pag yan ay naisuot na sa'yo, ay talagang ligtas ka na. Iyo na yan. Iyan ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Kaya sinasabi yan, hindi siya nakamtang na. Yes, nasa akin na. Pero wala pa yung paggagawad ng Panginoon. Hindi pa ako tapos ng takbuhin. Hindi rin sa ako'y ganap na, o di ba? Ngunit sinisikap na passion, driven by passion, perseverance, kung makamtan, yun ano daw? Yung award. Ano po? Yung gantimpala ng pagkakatawag sa atin. Ano? Gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Ano po? Verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na. O, di ba? Hindi pa, wala pa yung awarding eh. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marting ang layuning nais kong makamtan. Para po matapos natin ang takbuhin spiritual, yung dating pagkatao nyo, limutin nyo na yan. Then, mag-focus ka ngayon sa bago mong buhay. Yung pagiging born again life. Ano po? Oo, dati na yon, patay na yon, mag-iinom, mananaksak, ano po, chismosa, kung ano na, kahit ano na. Ano po, alam nyo na yan. Sabi ni Paul, limutin na natin yon. Kasi di ba, yung natakbo, sabi ko, hindi na nalingon yun. Kasi pag lumingon siya, babagal ang takbo nun, makakabawas sa consistency. Yun ang tinatawag doon. Sa pagtakbo sa race, consistent. Ano po, kahit hindi ka mabilis, pero dire-diretso ka naman. Ano po, kaysa yung, ang bilis mo, pero naatake sa puso, nalapit na. Ay, ayun, naunahan tuloy. Hindi nakabagtas, na-injury, ano po. Di ba? Basta consistent mga kapatid. Hindi na kailangan namang, sabi ko, matulad kayo sa akin, we have our own race and calling. Ano po? Yan o, maunawaan natin, meron tayong kanya-kanyang pagkakatawag at ginagawa sa Panginoon. Pero pag akyat natin sa langit, pare-pares tayo ng reward. Ano po? Mas matindi pa nga yung katulad namin mga pastor dahil mas matindi yung ipagsusulit namin. Kaya nga po ako, kahit po ako'y magalit sa akin yung pinapangaralan ko, basta ma-finish ko yung race, ma-deliver ko yung pinapagawa ni Lord, at sasabihin ko kay Lord, Lord, I finish. It is finished, Lord. O, di ba? Mag-alalakas loob ako magsabi sa Lord doon pag natapos ko talaga. Pero kung hindi naman, katulad ng kwento ko nga sa inyo na kaibigan kong teacher for 20 years, nagbigti pa rin. Malalaki na rin ang anak. Nasa US ang asawa, pero dating Kristiyano, manunugtog. Kaya lang, siya ay naiba ng truck. Hindi nakatapos. Sabi ko, ako'y nanghihinayang sa... Kaya ito po yung pangangaral ng salita ng Diyos. Huwag, sabi na Apostol Pablo, huwag tayo maging kampante, tuloy-tuloy lang, huwag ma-distract. Talagang parte ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon bilang lingkod niya yung pagtitiis sa mga problema, challenges sa buhay. Ano po? Pero sa kabila ng mga pagkapagod yung ito, natin, kasama ako doon, ay nado naman yung provision ng Lord. Sasamahan naman tayo ng Lord. Ano po?
Sabi nga, He will never leave you nor forsake you sa race ng buhay natin ito, Kristiyano. Kaya magiging magaan po ang ating takbo ng buhay. Kaya nga lagi ko nga po sinasabi ito, lalo na doon sa mga na-backslide na Kristiyano. Sabi mo, ikaw ba nung kayo naglilingkod sa Lord, may problema? Opo. Ay ngayon kayo na-backslide, may problema ka pa rin ba? Nawala ba? Nung kayo umalis sa paglilingkod? Dumami pa nga po. O, bakit umalis ka pa sa Panginoon? Bumalik ka, magaan ikaw na rin na nagsabi, hindi naman nawawala ang problema. Ano po, kahit kayo umalis dito, huwag na kayo mag-church, di ba? Ako, huwag tayo magpaka-hipokrito, hindi mo nawawala yan. Kaya dito na ho kayo. Magpalakasan tayo dito, yun po ang, that's why we have church. 10:25. Ano po, huwag niyong kalilimutan ang banal na pagtitipon. Hindi lang yung Sunday, pwede yung prayer meeting, Bible study, banal na pagtitipon. Why? Sa banal na pagtitipon, pwede ka lumakas doon. Alam ba, sugatan ka na, may problema, na may sakit ka, o kung may kapatid na nag-uumapo yung Holy Spirit, sinira ka ng Lord, napalakas ka. Pinag-pray ka, gumalik ka pa, spiritual o physical, di ba? Yan ang purpose ng fellowship ng church. Ano po? Para magpatuloy tayo. Then, may kasama kayo rin. Bukod sa ating Panginoon, tayo. Magkakasama tayong tumakbo dapat. No one will left behind dapat sa Christ Gospel Community Church, first year anniversary, second, third, maging 40, 50 yan. Sama-sama pa rin tayo. Walang iwanan, walang may iiwan. Sabay-sabay tayong babagtas sa finish line. Ano po? At masasabi natin, Lord, it is finished. At doon, maiisip mo, fulfillment. Diba? Masabi, yes, Lord. May purpose pa buhay ko dahil ito lang. I enjoy Him. Ano po, natapos ko, matagumpay akong Kristiyan, just like Apostle Paul. Natapos niya, kaya siya ay, naisulat niya ito. Siya ay, sabi natin, ipinagmamalaki, hindi naman masama yun pinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Alam niyo, hindi man po masama ang magmalaki ng kanyang sarili. Huwag lang lalaki ang ulo. Normal po sa atin yun. Kasi, reward din sa iyong sarili yun yung ikaw ay, iba yung ipinagmamalaki sa ipinagyayabang. Ano po, tandaan niyo yun. Pag ipinagmamayabang, yung compare to other, yan yun, yung pagyayabang. Pero pag ikaw ay nire-reward mo lang yung sarili mo, out of matinding pagsubok, problema, na-achieve mo pa, di ba? Karapat dapat kang, sabi nga po, people don't have to be, sabi nga po, ang tao daw, hindi na kailangang mapuri. Ang kailangan lang, ma-recognize lang siya. Sapat na yun, Ano po, yung gano'n, itong si kapatid mo, sa ministry, ito'y nagwawalis, ito'y maagang dumarating, na napupuri kayo ng leaders mo dito. Di ba, sapat na nakakatuwa po yun sa atin, yung gano'n, yung ating maliit effort, malaki manong malaki, maliit manong malaking effort, sa paglilingkod sa Panginoon ay, sabi nga ay nakakatanggap tayo ng ganong words of encouragement lang naman. Kasi nga talaga nakakapagod po itong race na ito Kailangan to the leader of Christ Gospel Community Church, dapat ganyan tayo sa ating mga member dito. Ano po, atin silang bigyan ng compliment. Ano po, sabi natin ganon, konting compliment. Nakikita ko naman ang Christ Gospel Community Church, ang leader ito ay very generous naman. Ano po? Ayan, yung Father's Day, tama yan. Mother's Day, may konting regalo, hindi pa halaga yung halaga ng kundi yung naalala ka. Naalala mo siya. Ano po, to the leaders, I address you. Ano po, katungkulan natin yan na magpalakasin ang ating ating pinagkatiwalang ng kaluluwa ng Panginoon. I don't call it member. Hindi natin member sila, kundi sila ay sa Panginoon. Pinagkatiwala na kaluluwa. Ano po? The safest terminology. Ano po? Kaya sabi, ngunit isang bagay, di ba? May goal. Sa inyong pagtakbo sa buhay, sa inyong buhay, spiritual o sekular,
Magtatagumpay po kayo sa inyong takbuhin at matatapos siya kung meron kang goal. Pero kung wala kang pangarap o goal, katulad ni Mary Jones, di ba? May goal siya. Ay hindi niya yan maaabot. Don't stop dreaming. Dream big man yan or small. Dahil pag tumigil kayo sa pangarap, titigil na rin ang buhay niyo. Kaya nga ang Panginoon nagbibigay ng pag-asa sa salita niya eh. Nagkakaroon tayo ng hangarin at pangarap na marating yung race, yung kalangitan. That's why nagpapatuloy tayo. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Kahit matanda na, pwede pa rin kayong mga mangarap. Ano po? Dahil yung pangarap, yan yung mag-driven sa'yo. Para magpatuloy ka, sumigla ka. Ano po? At sa tulong, with the help of the Lord. At pangalawa, maniwala kayo sa inyong pangarap. Maniwala kayo sa inyong sarili. Tama yan, totoo yan. Hindi yan ilusyon. And maniwala ka sa iyong sarili. Katulad ni Mary Jones, na wala siyang resources, pero may goal siya. May pangarap, naniwala sa kanyang pangarap, naniwala sa kanyang sarili. Kaya tamo, naabot niya. Ganon din ang Panginoon. Ganon din si Apostol Pablo. Ano po? Ang pangarap ng Panginoon, matapos siyang ipinagagawa ng Lord, mabahagian ang salita ng Diyos sa lahat at maligtas ang lahat. Ano po? Kaya lang, kasalanan na natin kung hindi tayo maliligtas eh. Finish na yun sa Panginoon eh. It's up to you. Ano po? Kaya mga kapatid, yun po, focus tayo sa ating mga pangarap, sa ating takbuhin. Kung sakaling mga tayo ay minsan sa pagtakbo, hindi lang minsan nangyayari malimit, sumasablay ka, tumatapak ka sa ibang track, naliligaw ka ng landas. Kaya nagpapaalala ang banal na kasulatan, focus. Kung ikaw naman ay nagkamali ng track, naligaw, bumalik ka doon sa, sabi yung daan ng matuwid ang Panginoon sa tinatakbo mo. Pwede pa, di ba? Hindi pa tapos. Pwede pa. Kailangan mo lang bumalik. Ano? Magpahinga ka muna. Alam niyo, pag ganyan, ayan po ang payo ko sa inyo, doon salita ng Diyos, nakakapagod talaga eh. Pero ang maganda niyan, pag ikay napagod, huwag ka muna magtrabaho, huwag mo na gawin. Magkulong ka sa bahay mo, magpahinga ka, matulog ka, kumain ka, reward yourself. Mag-meditate ka, lalo na word of God, mag-pray, lalo na. At pagkatapos yan, pag na-regain mo yung lakas mo, diretso ulit. At tsak po, matatapos niyo yung race na yan. Ang malaga, hindi tayo natigil. Amen po ba? Amen. Ang malaga, hindi tayo natigil, hindi yung mga lapses mo, mga pagkakamali mo sa buhay. Sabi niyo, yung mga kakulangan mo sa buhay, yung mga kabiguan mo sa pag-ibig man yan o sa negosyo man yan. Marami. Sabi ni Lord, ni Pablo, limutin mo na yan. At ikaw ay mag-focus na ngayon. Magpatuloy ka hanggang sa hangganan. Di po ba? Makakamit mo yan with the help of the Lord lagi. Kapit laging ganun tayo sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Sabi rito, ang nakaraan at sinisikap na marating, di ba? Sinisikap, yun ang goal ni Apostol Pablo. Meron siyang dreams, then ang goal niya ay layunin. Sabi, layunin nais kong makamtan, makatapos nga ng buhay, paglalakbay bilang isang apostol ng Diyos. And Apostle Paul did, matagumpay po sa Apostol Pablo dyan. Kasi ito yung kanyang motivation sa kanya sarili. Ito yung driven by good motivation and passion na paglikuran ng Panginoon at makatapos ng takbuhin bilang Kristiyano. Nagpupunyagi ako, di ba? Nag-e-effort. Alam nyo, ang pagtakbo sa buhay talaga Kristiyano, sa sekular man, sa inyong pangarap, talagang dapat may effort ka. Hindi yung parang ikaw ay siwat amad. Kaya mo pumatak yung bayabas sa bibig nyo, ano po?
Ano po, kailangan meron din na kilos. Ano po, ang gawin nyo, lagi ko pong pinapayo ito, do your part, kahit imposible do your part and God will do the rest. Akbangan mo lang. Kahit imposible ang takbuhin mo, pero pag nadun ka na, makikita mo yung provision ni Lord. Amen. Makikita mo yung pag-ibig ng Diyos doon. Hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan. Ganun po yun. Akbangan mo lang. Huwag kang maging negatibo. Huwag saradong yung sa isip mo, may kakampi ka. Ang Diyos sa dakila ang Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi ni Lord kay Joshua, huwag kang magpakatatag ka, huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Sabi, ang goal nila doon ay makatawid ng ilog Jordan, yun yung unang challenge. Pangalawa, yung wall of Jericho, yung mapasok man nila, may mga kawal yun, di ba? Ang dami challenge. Para masakop nila yon at sabi makamtan nila yung promised land. Mga kapatid, kung hindi natin tatakbuhan itong grace na ito at hindi natin babagkasin yung finish line ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon, hindi nyo matatanggap ang gantimpala ng Panginoon. Kaya you need to go. Move forward. Aiming upward, move forward, then aiming upward. Laging, sa pagtakbo nyo, laging nakatingala sa taas. Ano po, dapat ganon. Ibig sabihin, laging nandun yung pagsusumamo sa Diyos. Yung paglapit sa Diyos. At ako, hindi kayo malaubusan ng lakas. Isaiah, I think, 40, ano po? Ngunit muling lumalakas. Yan ay revealed by Holy Spirit. Ngunit muling lumalakas ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Tatakbo silang mga kabataan, hindi sila mapapagod. Diba? Ganun po tayo, maririgin natin ang lakas sa tulong ng ating Panginoon. Philippians 4:19, ang dami, no? We can do all things through Jesus Christ, who strengthens us. Hindi ang magpapalakas sa inyo yung sarili nyo. Walang iba pa rin tayong tatakbuhan at the end of the day na magpapalakas sa atin, spiritual, physical, mental, ang Panginoong Jesucristo. Wala tayong magagawa. Kung wala siya, mga kapatid, kahit anong galing at talino nyo, katulad ng kaibigan ko yun, natagpo ang nakabitin. Di ba? Kasi, binaliwala niya ang tulong ng Panginoon. Kala niya, kaya niya lahat, hindi pala. Mahina pala tayo. Di ba? Ganun po. Aminin natin sa Diyos siya, magpakumbaba tayo. Ay, mahina. Without you, Lord, wala po akong magagawa. Kaya mga kapatid, ganun po, magpunyagi. Ako, saan daw? Yung goal, yung finish line. Sa hangganan, yun. Upang makamtan ang gantimpala. Suutan ka ng award ni Lord, ang corona ng gantimpala ng buhay. Gusto niyo po ba yun? Amen. Palakpakan natin ng Lord. Nasa atin na yan. Nakaumang na kailangan lang mga kapatid. Tuloy-tuloy lang. Huwag kang bibitaw. Huwag ka nang lumingi sa kanan, sa kaliwa, sa likod. Diretso na. Nasa tamang right path ka na eh. Huwag kang madistract sa iyong ka-churchmate o kung sino man sa kapitbahay na sinaktan ng iyong kalooban. Huwag kang madistract dyan. Focus lang kay Lord. Ano po siyang masigit na nakakaunawa at nagmamahal sa iyo at sa atin. Ano po ako, laging ganun eh. Lord, alam mo ang content ng heart ko. Alam nyo po na ako'y walang ginagawa kundi tapusin ko lang yung pinagagawa nyo. You know me, Lord. Laging ganun ako pag may mga taong hindi naniniwala sa atin, inusig. Pamilya ng misis ko, ang sabi ng kuya ng misis ko, ako'y inutil na ma. Walang kwenta, dapat ako daw nag-aabot, ako nagtatrabaho. Ay, Kristiyano pa yun. Pero hindi niya naunawaan. Siguro kung simpleng member kong kagaya nyo, baka nag-abroad na nga ako. Hindi. Ipagsusulit ko yung ilan kayo dito. Plus, iyam, demesa, ang project healing. Ang daming kaluluwa. Hindi pwede sa Lord. Hindi pwedeng sumala ng truck. Lumiba ng ibang truck. Hindi pwede. Dito mo ako, Lord, nilagay eh. Yun ang kailangan natin maunawaan, mga kapatid. Kung saan ka nilagay na truck ng Lord, doon ka tatakbo. Hindi yung gusto mong truck, dito ako Lord, may comfort dito. Dito ako Lord, mahal ako rito. Hindi, kung dito ka ni Lord nilagay sa makipot na daan, yan ang pagtasin mo dahil yan ang makakabuti sa'yo. Dahil ang dulo niyan ay buhay na walang hanggan. Hindi yung gusto nating truck sa mundo, na ang buhay daw ay impyerno. Maraming dumadaan doon. Anong maligaya eh?
full of flesh. Pero sabi ng Lord, malawak na kalsada. Pero, ang dulo pala ay kapamakan. Mas maganda ang plano ng Diyos kaysa mga plano natin. Ano po? Naunawaan ko yan nung sa pagkakataon dati. Ang gusto ko na ako'y nasa Afghanistan, mag-Amerika. Nangyari naman, kaya lang, hindi gusto ng Lord din eh. Pagpapastorin niya ako eh. Hindi ko pa naunawaan nun. That was, I think, 15 years ago. 17 years ago na 2008 sa Afghanistan, natanggap ako sa Houston walang halong biro na yon. As proper theology specialist, kaya lang, nung ako ay papupuntay na doon, kukunin na kami, pag-training na sa Houston, ganda, American citizen sana si Pastor. Sana mistiso ako, no? Hindi sunog ang... Pero hindi po yun nakalooban, hindi yun yung track na gusto ng Lord sa akin. Ano po? Kaya nilagay niya ako dito ngayon sa track na ito. Ay, bigyan mo na, wala ng kontrata, paalis na. Ngayon, nung ako'y nag-ipasod, doon ko naunawan. Lord, tamo, kung ako'y natuloy dyan, baka hiwalay na kami ng asawa ko. Si Justin, baka yun ay iba na ang sex organ nun. Kaya totoo po. Baka po yung pangalan nga ng kanib. Bata pa lang, yung kurtina na niya, tinatanggal, ginagawang gown. Siya daw si Chloe. Nababa pa na hagdan yun. May briefcase. Niluloko ng mga pinsang babae, panay babae. Chloe, buksan na yan. Nakimot-kimot pa yun. Ice break, baka binibenta ko yun. Testimony lang po. Kasi nga, ganun din eh. May truck din na gusto si Justin. Gusto niya lakarin, pero dito siya dinala rin ng Lord. Sa truck ng paglilingkod sa Panginoon. Ganun din po ako. Ganun din po kayo. Tama, napaganda. Napabuti po kami. At kayo tayo rin. Ano po, ang kailangan na natin, tanggapin muna natin. Hindi tayo mag-question kay Lord. Lord, hindi ito ang truck na gusto ko eh. Gusto ko ito. Maging artista. Hindi, pag saan ka nilagay ng truck ni Lord, doon ka, kung ikaw ay sasaway sa Kanya, hindi ka pagpapala, hindi ka magtatagumpay, hindi ka sasamahan ng Panginoon. Para ka si Jonah. Ano po? Kaya para ka si Jonah. Kaya whatever truck we have na nilagay ni Lord, yung lesson ngayon, tapusin nyo. Yung sinimulan nyo, tapusin nyo. Yun ang pinaka-bottom line ng pagtuturo ng Panginoon. Kung tayo ay nagsimula sa 1 year, tapusin natin to hanggang sa dumating ang Lord. Ipamana nyo pa ang Christ Gospel Community Church Mauban sa susunod na salilahin nyo. Amen po ba? For the glory of Lord. Pwede po ba? Para sa Panginoon yun. Kaya wala nang iwanan. Ano po? Wala nang iwanan. Kung umalis ka pa, sayang. Mamaya ako, nagpatuloy kayo sa truck. Ano po? Ako'y biglang naglihis. Ay biglang dumating si Lord. Nakita ko kayo, nasa langit kayo. Aba, ako'y nagtuturo dyan, Lord, sa Christ. Ba't ako'y narito sa impyerno? Wala, hindi pa ka ng truck pastor o si Berry. Di ba? In-example yung sarili ko para hindi naman kayo ma-hurt. Masamaan mo ko example si Ate Glenda. Ako na lang. May biro ang pangayan aasa sa tribulation daw, hindi ka makakabili. Breaker lang. Hindi daw makakabili. Sabi ng mga kasama ko, para tayo ay makabili, ay ganito ang gawin natin, sacrifice natin si Kuya Oka, siya ang patatakan at ibili tayo ng pagkain. Nagalit. Ako sinacrifice yun, akala ko sama-sama tayo, walang iwanan. Siya daw ang bibilit, may tasakit. Dalan mo yung mga kapatid mo. Pasaya na mo hindi naman biblical yun wala, yun ay realidad lang ng tawanan lang. Ano po? Kaya hindi, sama-sama tayo. Ano po? Dumating man ang tribulation, sarap ng tawa dumating man ang tribulation, di ba na magpapatatay? Ano po? Sama-sama tayo magtiis, tapusin ang takbo ng Panginoon. Sino? Bibigyan ka ng pera Ikaw lang ibibili mo sila ng mga kakain. Ang Christ Gospel Community Church, gulang-gulang mo ba nasa buntok? Patataka! Kami, bili mo ng tubig, ng pagkain, ng Jollibee. Sinacrifice kawawa naman, hindi. Sama-sama po tayo. Sama-sama tayo doon sa kalangitan. Doon talaga plano ng Diyos sa atin. Yun ang
sabi nga po yun ng ating hangganan. Amen po ba? Kaya huwag na tayo bibitiw. Huwag na tayo aalis sa gawain ng Panginoon sa church na ito. Huwag na tayo, walang church sa perfecto. Tandaan niyo yan, lahat ay may pagkakasira-sira. Kahit ang mga apostol, nagtatalo-talo si Pedro, Pablo, Marcos, si Barnabas, Pablo, di ba? There is no perfect church. Kahit kung yan ang hanapin mo, bibigo ka. Pero tandaan nyo, wala nang perfectong church, but there is obedient church. Yan ang hanapin, yan ang nga ang Christ Gospel Community Church. Hindi tayo perfecto, pero masunurin tayo. There's no perfect church, but there is obedient church. At yun ay sapat na sa Panginoon, yung church na sumusunod sa kanyang kalooban. Yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, yan yung mga makakatapos. Yung Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi sumusuway, yan ay makakatapos. Ano po? Katulad ni, wag natin gayahin si Kuya Jun. Ano po, hindi nakatapos ng architecture ba? Kasi grad ano pala ito, pinag-aaral ni Nanay Mimi sa Sakre. Kala ko sakripisyo pala. Siya nagsabi nun, sakripisyo pala, patambay-tambay. Kapapasok lang na alas 9, alas 10, nasa kanila na daw. Nagme-merienda na. Pagpasaya na wala. Tayo naman po ay magkakapatid sa Panginoon. Kuya Jun, mahal ko yan. Sama tayo doon. Nasama tayo din doon. Kaya yan po, ano po, yan po ang aral. Why? Kasi nga po ito yung goal natin eh. Mukhang napapaba na yata si Pastor Rodi Barra, baka mapalayas na rito. Sige, takbo na natin doon. Sabi sa verse 20 ng Pilipos, Kabanata 3, talata 20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Ano po? Mula rooy, hinihintay natin. Di ba yun? Yung pagagawad. Hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. That's our goal. Makarating dyan. Wala pa. Narito pa tayo sa lupa. Ano pa tayo? Diretso pa sa pagayo. Diretso pa sa pag-attend ng church. Diretso pa sa Bible study. Sa prayer meeting. Alam nyo, makakatagal ka bilang Kristyano, mananatili yung nagablab ng Espiritu kung ilalapat nyo yung gano'n, yung didisiplinahin nyo yung sarili nyo. Nagkaroon ng mga revival. Azusa Street, 1859, dami evangelist. Milyon-milyon, nalaligtas. Ganyan yung wells, ano po. Pero, meron dong naligtas, kasi nagpatuloy sila. Meron din naman napahamak, bakit? Tumigil. Meron din napuspos doon, pero at the same time, nawala. Yung Azusa Street, yan po yung history ng pag-reborn ng mga Pentecostal born again. 4 na major church ang natatag dyan. Church of Christ, yung 4 yung basta eh. Nakakalimu yung malalaking church dyan sa Amerika. Mega church, ano po? Meron dong lumago dahil nagpatuloy. Meron din namang hindi kasi hindi nagpatuloy. Lalo na doon sa gawaing spiritual. Yun dapat ganon. Sa pagtakbo natin ito, dapat po ang sarili natin dinidisiplina. Ano yung disiplina? Yung mga mananakbo, hindi naman basta mabilis ka tumakbo. Sige, tumakbo ka na dyan. May training. Ano po? May disiplina. Kailangan, di ka magbibisyo, magpupuyat, lagi ka lang magpa-practice. Hindi tayo makakatapos ang takbuhin kung nag-church ka Sunday, you have to say, Lunes, magiinom ka. O makikipag-away ka. O, di ba? Sa umaga, hindi ka malamang makapag-pray. Natutuwa nga po kay Martin Luther, ano po? Sabi niya, ano mang kabala ko, alam ko, I have a busy day. But I make sure, I spend 3 hours in prayer in the morning. Wow, sabi ko, grabe si Martin Luther. Hindi ko kaya to Ako, 30, 40 lang. Lord, gusto ko rin yung ganun. Sa umaga pa lang, alas 3, hanggang alas 6, prayer. Pero, ang sa akin, kahit dandahan na, kung hindi naman natin kaya pa ngayon yung katulad nun, okay lang. Basta malaga, ay tuloy-tuloy yun. Ano po, hindi binabawasan. Yun yung training sa atin spiritually, yung Bible study, itong prayer meeting, itong Sunday fellowship.
para manatili yung lakas mo. Madisiplina ka. Pero kung wala kang ganyan, at ikaw ngayon narito, balang araw, mawawala ka rito. Mawawala ka sa truck mo ng iyong kaligtasan. Ano po, kasi hindi mo ito ang sarili mo eh. Hindi mo dinisiplina eh. Sinasabi ng Bible, bawal yan, huwag mong gawin, huwag kang pumunta dyan, ginagawa mo pa rin. Ay talagang manghihina ka, baka magkasakit pa. Spiritually. Pag grumabi yung sakit spiritually, matutulad ka doon sa kwento kong kaibigan. Naging makamundo na talaga. Ano po, paiba-iba ng asawa. Puyat lagi sa banda. Hindi na bumalik sa pagtutok sa Panginoon. Ano po, ganun. Maganon din siya. Talented din eh. Nawala yung kanyang spiritual discipline. Kaya, nag-iba siya ng track. Ng takbuhin. And yun, nakakadunggo. Pero tayo po, mga kapatid, na naririto. Dahil sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, dinidisiplina natin ating sarili. Ako'y naniniwala, makakamta natin yung, sabi nga, hinihintay na lang natin ang Panginoon doon sa langit dahil we are all citizens of heaven. Doon hihintay natin, may pananapik ang Panginoon. Ipuputong sa iyo, ilalagay sa iyong ulo ang korona ng gantimpala ng buhay ka, may faithful and trusted servant. Dahil ikaw ay nagpatuloy. Bagamat may mga lapses, pero nagpatuloy ka. Kaya ikaw ay matagumpay. Kaya sa Revelation, di ba, yun din yung mga, sabi yun yung mga taong nagpuri sa langit. Yung nagtiis ng hirap sa mundong ito, sa pagkapalit ng paglilingkod sa Panginoon. Sila yung nagpupuri doon. Araw-gabi nakita ni Apostol Juan. We need, yun po ang, this is not a suggestion, but it is a command of God. We need to finish a race. We need to finish our spiritual race. Ano po, whatever circumstances na mangyari sa buhay natin, no! Kailangan, Lord, kailangan katulad tayo ng Panginoon. I finish my race, Lord. It's done, Lord. O, di ba? Napakasarap nung ganon. Naharap tayo sa Panginoon na nagawa natin at natapos yung pinagagawa ng Panginoon na Jesus dito sa lupa. Pero kung hindi mo yan nagawa, baka hindi ka makatingin sa Lord. Kahit ang kasi, galit. Ano po? Galit. And beside, we have our own home na houses na pinagagawa ni God doon. Every attend yun ng Sunday Fellowship, every attend yun ng prayer meeting, nangangaral ka ng salita ng Diyos, parang construction yan, dumarating ang materyales para magawa ang bahay niyo sa langit. Pag ang mga angel ang nagko-construct doon, hindi pang bubolya kasi John 14 verse 1 to 5, in my Father's place, there's many mansion for you. Pero, pag nawala ka sa gawain, natigil din yung mga anghel. Ano po, merong isang sikat na pastor dyan sa Korea. Ano po, ganun. 10,000 member niya. Pero nung lumaki ang congregation niya, tumigil siya sa prayer, sa paggawa sa utos na utos, ay namatay. Tuwan-tuwa siya ngayon, umarap sa Panginoon. Lord, nasa na aking mansion? Ipinakita ng Lord yung mansion na nawasak, butas. At nikwestiyon niya si Lord. Totoo rin po itong nangyari, testimony Pastor Park. Bakit ganyan, Lord, ang bahay ko? Ako ay pastor mo, nasa 10,000. Mega church, nagpatayo ako ng Bible school, marami naging pastor dyan. Ni-review ni God, Lord, yung buhay. Ayaw nga, nung ikaw una, masipag ka mag-pray, umayo, at tumutulong ka sa na mahihirap, and ikay nagpe-prayer and fasting, pero nung ikaw ay lumaki ang congregation, tumigil ka na sa panalangin, inutos mo lang lagi sa mga assistant pastor mo, tumigil ka na rin sa pag-aayo. Merong pinakita si Lord na kasalubong mo yung pulubi, niligidan mo lang. Subalit meron kang 4 na sports car, milyong-milyong pera na sa bangko meron ka, pero yung pulubi hindi mo nabigyan. Nilihisan mo pa. Ilan sasabihin mo, dapat maganda ang tiraan mo rito. Kaya nangyari, bumalik yung si Pastor Park, pinabalik.
ibinenta niya yung mga rare at binigay sa mahirap. Ano po? The true testimony po yan ni Pastor Park. Ano po? Nasa internet din po yan. At tinapos niya yung race niya ngayon. At yun, pinutungan ng korona ng gantimpala ng buhay. Kapatid, tuloy-tuloy pa po tayo sa takbuhin ito. Ang maganda po naman sa pagtakbo natin sa buhay na ito, kasama natin ang Panginoon. Amen. Hindi kayo nag-iisa. And bukod dyan, kasama natin ang mga magkakapatid sa church. Ano po? Sabi nga po, dapat ang church parang ganito. Kung mawala ng isang paa si Ate Lois, wag naman. Ikaw, Ate Glenda, magiging paa niya. Kung mawala ng isang mata si Kuya Joey, ikaw, Ate Raquel, magiging mata niya para makakita. At siya magiging paa mo para makalakad ka. At si Nanay Mimi, nado si Ate Debbie, ikaw titingin sa likod ni Nanay Mimi. At the same time, si Kuya Jun at si Tatay, ano po? Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen. Ano po? Amen. Dinisenyo tayo ng Lord na church. Hindi isa, hindi individual, kundi church. Dinisenyo ng Lord na kawan tayo. Pero kawan na nagkakaisa, there is driven by love. And sabi nga po ay yung hope sa salita ng Diyos. At iisang pastol. Ang dakilang pastol hindi ako, kundi ang Panginoong Jesucristo. Pag ganyan ang mga mentalidad natin, makakatapos tayo ng race na ito. Ano po? Magpalakasan pa po tayo. With the help always of the Lord Jesus Christ. Yan lang po ang salita niya sa mensahe sa first year anniversary ng Christ Gospel Community Church Mauban. Isang mapagpalang anibersaryo sa ating lahat. At ang papuri, karangalan, kadakilakalwan sa taking pangalan ng ating dakilang Panginoon Jesus, mag-tayo tayo at tayo magpasalamat dahil tayo pinagpala niya ng kanyang salita na busog at tumaba ang ating kaluluwa at espiritu. Dakila ang makapangyarihan Diyos. Pinupuri, dinadakila ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Salamat din po Panginoon sa inyong patubay gabay sa aming takbuhay sa buhay nito. Hindi po kami nag-iisa. Naririyan ka po at naririyan po ang magkakapatiran para magpalakasan. Hindi para magbagsakan, kundi sila'y magdamayan, Panginoon. Kaya katulad ng panalangin mo sa mga apostol nung ikaw ay paalis na, ganun din po ang panalangin ko sa mga Christ Gospel Community Church na sila'y pinapanalangin ko upang magpalakasan. Sila'y pag-isahin mo lagi, Panginoon. Magkaisang puso't isipan nila na sama-sama silang tumakbo sa takbuhing spiritual ng bundong ito na nakakapagod. Maraming challenges, pero baliwala po yon kung kami po ay may pag-ibig, pagdadamayan, at hindi kami makasarili. Dahil yan po ang itinuro nyo sa aming Panginoon. Dahil ikaw man, hindi ka naging makasarili. Ibinigay mo ang iyong sarili para sa amin at kami rin naman po. Dapat gano'n, ibigay din namin ang aming mga sarili sa aming mga kapwa. Salamat po Panginoon sa first year anniversary, matagumpay na anniversaryo ng Christ Gospel Community Church na sinamahan nyo sila, pinagpala, ginabayan, rinubay ng mga pangangailangan, at sa darating pang maraming taong anibersaryo, kung gaano mo sila iningatan, pinagpala at sinamahan, doblehin nyo po yung Panginoong Jesucristo. Magdala ka pa po ng mga kapatid dito mahina para maging kalakasan din po namin at ganoon din po sila Panginoon. Makakatuwang namin para parangalan, paglingkuran at dakilain ka. Lord, alam ko po Panginoon na mahaba pa ang takbuhin namin pero okay lang yun Panginoong Jesucristo. Ang mahalaga nadyan ka na kung kami ay matalapid, kami po itatayo mo. Kung kami ay mapagod, kami po ay palalakasin mo. At kami po ay palalakasin lagi ng iyong mga salita para kami ay tumayo at magpatuloy sa takbuhin na espiritual ng buhay na ito. Salamat po sa track na inilagay nyo sa amin. Kahit ito po'y ayaw namin, pero ito po'y makakabuti sa amin. Dahil ang gusto nyo ay makakabuti sa amin, ang gusto namin ay makakasama sa amin. Kaya Panginoong Jesucristo, salamat po sa hapong ito na pinagsama-sama nyo kami. Nilagyan nyo ng salita ang aking bibig. Sa inyo po galing yan. Ako po'y alulod at daluyan nyo lang pagpapala. Ako po'y alipin na banglingkod nyo. Patuloy pa po ako magpapagamit hanggat ako may mata, hanggat ako may paningin. Ako po'y magbabasa at magbubulay pa ng iyong salita.
hanggat ako'y nakakalakad, hahayo pa po ako para mangaral at kaming lahat, Panginoon. Para sa ganon, for your greater glory pa rin, Panginoon. Para pagharap namin sa inyo, come, my faithful and trusted servant, puputungan mo kami. Dadalhin nyo kami sa kalangitan, ihaharap sa Diyos Ama na excited, at puputungan mo kami ng gantimpala ng korona ng buhay sa pagkakatawag sa amin. Lord, we are very excited sa blessed day na yan, Panginoon, yung appointed day mo. Nasasabik na kami, Lord. Pero, Panginoon, Lord, basta kami, Lord, tatayo pa kami sa ministry. Lalakad pa kami sa ministry. Dahil yan po'y kalooban at gusto mo. Kaya kayo na po ang bahala sa amin, Lord, buhay. Salamat po sa salita niya na pinalakas kaming lahat. At kayo po ang laging pupurihin namin, dadakilain, sasabi. Sa pagsamantala pag-iwalay namin, yung pagsama nyo sa aming buong isang linggo, sa aming gagawin, sa aming mga negosyo, trabaho, kung ano man. Samahan nyo bawat isa para kami magtagumpay, Panginoong Kristo. Tinatanggap na namin ang mga pagpapalang makakamtan pa lang namin at pinagpapasalamat na namin yan. Dahil Lord, natagpuan nyo kami, Panginoon. Hindi kami ang nakatagpo sa inyo, kundi kami ang natagpuan nyo. At kami tinawag nyo para magbunga. Salamat po, Panginoon. Napakabuti yung sagana ka sa kagandahan ng loob. Ibigay nyo sa mga kapatid ko ang Espiritu Santo lagi na sa kanila ay magpapaalala at maggagabay. Kung sila'y sumala ng truck, magre-rebuke na ika'y bumalik sa truck ng Panginoon. Ibigay mo sa amin ang lagablab ng Espiritu Santo sa aming mga puso. Nung unang kami tinawag, ganun pa rin ang lagablab ng Espiritu Santo hanggang kami magsulit sa inyo, Panginoong Jesus. Lagi mo kaming turuan magpakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Naglalakad kami, natakbo sa truck na ito, lagi nakatingala sa inyo, na may pagpapasalamat at paghingi ng habag at awa nyo lagi. Yun po lagi ang ilagay nyo sa mga puso kagaya po ni Apostol Pablo, Panginoong Kristo. Salamat po, Lord. Kami po are moving forward, but aiming upward. Ang Christ Gospel Commuters Mauban at gulang-gulang, moving forward and aiming upward. Nasa inyo nakatingin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Puri ka, Panginoon. Salamat po, Lord. Kaya ibinabalik namin sa inyo lagi, Panginoong Sus, ang mataas na papuri, karangalan, kadakilaan, kalwat at pasasalamat. Sa tanging pangalan lamang ng ating dakilang Panginoong Sus, lahat ay magsabi ng Amen.